Ang batang babae ay nagdusa mula sa amnesia matapos ang isang traumatic na karanasan na nagdulot ng pagkawala ng kanyang pagkakakilanlan at alaala. Sa kabila ng kanyang pinagdaraanan, ang bagong buhay niya ay puno ng pagmamahal at suporta mula sa kanyang pamilya. Si Jayon ay nagdesisyon na sumali sa isang TE contest na naglalayong makatulong sa kanyang pamilya. Ang kanyang natatanging talento ay hindi lamang nagbigay inspirasyon, kundi naghatid din ng pag-asa at pagkilala sa kanyang mga magulang na labis na nagmamalasakit sa kanya. Sa paglipas ng panahon, lumalaki ang tensyon sa pamilya habang unti-unting napag-usapan ang tungkol sa kanyang magik na talento sa palabas. Ang mga pagdududa at pangamba ng kanyang mga magulang ay lumalabas, na nagdudulot ng takot sa kanilang puso tungkol sa kaligtasan ni Jayon. Alinsunod sa kanyang mga takot, naranasan ni Jayon ang matinding sakit ng ulo at ang pangangailangan na protektahan ang kanyang pamilya mula sa mga nagmamasid. Ang mga damdaming ito ay nagbigay diin sa kanyang mga pangarap at takot, na tila bumabalo sa kanyang pag-iisip. Sa isang hindi inaasahang pangyayari, isang misteryosong bata sa tren ang nagpakita ng mga palatandaan ng kaalaman tungkol kay Jayon, na nagdulot ng takot at pagdududa sa kanya. Ang pakikipag-ugnayan niya sa batang ito ay tila nagsiwalat ng mga nakatagong lihim na higit pa sa kanyang imahinasyon. Habang umusad ang kanyang kwento, Najing Malana na kailangan ni Jayon in mahalagang operasyon at isang marrow transplant mula sa kanyang mga magulang. Ang matinding pangangailangan na ito ay nagpapakita na ang kanyang buhay ay nasa bingit ng panganib at puno ng hamon. Kasabay ng mga pagsubok na ito, ang pagkamatay ng kanyang pamilya ay nagdulot ng malalim na epekto sa pag-isip ng isang lalaking kaibigan, na nagbigay daan sa kanyang pagnanais na malaman ang mga dahilan sa likod ng pagkasunog ng kanyang nakaraan. Ang mga tanong na ito ay tila nag-ugnay sa kanilang mga kwento. Ang espesyal na kondisyon ni Jayon ay naging focus ng mga gene researchers, na nagpakita na matinding interes sa kanyang kakaibang kakayahan. Ang kanilang pagsusuri ay nagbukas na mas malalim na pag-unawa sa kanyang sitwasyon, na tila naglalantad ng mga posibilidad na lampas sa nakasanayan. Sa kabila ng kaguluhan na bumabalo sa kanyang buhay, si Jayon ay nagpakita ng pambihirang lakas ng loob at determinasyon na labanan ang mga pagsubok. Ang kanyang angking kakayahan ay nagbigay diin sa mga tanong tungkol sa kanyang nakaraan na patuloy na nagpapahirap sa kanya. Noong unti-unting naglilinaw ang katotohanan, napagtanto ni Jayon na siya ay hinanap ng mga tao mula sa kanyang nakaraan upang ibalik ang kanyang mga alaala. Gayunpaman, ang kanyang pagkakaroon ng amnesia ay nagdulot ng maraming komplikasyon at pagdududa sa kanyang mga intensyon. Sa mga eksperimento na isinagawa sa kanya, nakuha ni Jayon ang mga superhuman abilities na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Ngunit kasama rin nito ang panganib na maaring magbanta sa kanyang buhay. Ang kanyang pagtanggat sa mga epekto ng kanyang mga nakaraang karanasan ay isang mahalagang bahagi ng kanyang paglalakbay. Sa pag-unawa ng tunay na plano ni ERBIC, nagpasya si Jayon na lumaban-laban sa kanyang mga tagapag-alaga at gamitin ang kanyang mga natutunan upang makatakas. Ang kanyang pagnanais na makawala mula sa pagkakabihag at sakit ay nagbigay sa kanya ng lakas. Nagsimula si Jayon ng isang masalimuot na plano upang makuha ang lunas sa kanyang karamdaman sa pamamagitan ng kanyang pagtago at paghanap sa doktor. Ang kanyang lihim na misyon ay nagtagal na maraming taon, puno ng mga hamon at pagsubok. Sa gitna ng kanyang laban, pinakita ni Jayon ang kanyang pambihirang kakayahan sa regenerasyon at telekinesis. Kahit na siya ay nasugatan, hindi siya nagpatinag at patuloy na lumaban, na nagpapakita ng kanyang katatagan sa harap ng mga pagsubok. Sa kanyang huling pag-uusap sa batang kalaban, nagbigay diin si Jayon sa mga sakripisyo at mga desisyong kanyang ginawa para sa kanyang kalayaan. Bagamat maraming tanong ang bumabalo sa kanyang isipan, nanindigan siya sa kanyang layunin na makamit ang tunay na kalayaan.